kasalanan. Ang ibig bang sabihin, gusto, gusto kong ibig sabihin, pag nabautismo ka na, di ba? Ang ang liwanagan natin kasi doon, yung binabanggit nung talata, yung 9:15, gusto kong ulit-ulitin. Ito yung ginamit ni Brother Nahum kanina na talata. Dandahanin ko yung pagbasa. Sabi ng Hebrew 9:15, at dahil dito, siya ang tagapamagitan ng isang bagong tipan, si Jesus Christ. Siya yung mediator ng bagong tipan. Upang sa pamamagitan ng isang kamatayan lang po yun ha, yung kamatayan. Kaya wala nang another isa lang. Na ukol sa ikatutubos ng mga pagsalangsang ng nasa ilalim ng unang tipan. Kasi merong nagkasala doon sa unang tipan. So, marami yan, yung mga magulang, yung mga so on and so forth, hanggang dumating yung henerasyon ng magkatawang tao, yung Panginoong Hesukristo. So, merong mga nagkasala doon. Kaya ngayong paghahandog nila, tuloy-tuloy pa rin every year. Naghahandog sila. No? Sabi niya, ang mga tinawag, yung mga tinawag tayo yung, ang ibig sabihin kasi ng eklesiya, eto call out. Yung mga tinawag, tayo naman yun sa panahon natin ngayon, sa ating henerasyon o eklesiya, ay magsitanggap ng pangako ng manang walang hanggan. Ibig sabihin, yung dugo ng ating Panginoon, nung namatay siya, may mga nagkasala sa unang tipan. Yung dugong yun, nagre-retroactive para malinis din yung mga kasalanan na nagkasala sa unang tipan. So makukuha yun, magre-retroactive yung madadamay. Maging yung mga tinawag, yung sa panahon natin, yung to call out, eklesiya, kasama doon sa natatakpan yung kanilang mga kasalanan. Kaya ang sabi, hindi ko na aalalahanin pa. So yun ang bisa, no? Yun yung bisa ng dugo ng ating Panginoong Hesukristo. Nagre-retroactive siya. O yung mga nagkasala sa unang tipan, covered. Yung mga tinawag, yung eklesiya, tayo yon. Sa bagong tipan naman, covered pa rin. Okay na? So ibig sabihin, yung dugo ng Panginoong Hesukristo, walang expiration yun. At hindi rin na nahahagkaan ng panahon. Kahit yung mga nagkasala ng unang tipan, retroactive pa rin. Okay na po. Tayo po ay pupunta na po doon sa topic po natin. Pinamagatong ko po itong church autonomy. Kasi dapat po maunawaan ng mga kapatid na yung uri ng pamamahala na meron po sa Church of Christ is autonomiya sa wikang Tagalog. Na ang ibig sabihin lang po mga kapatid, tiningnan ko po yan sa Merriam-Webster Dictionary. Ganito po ang definition niya. The quality or state being self-governing. So ibang-iba po siya. Kagaya nga po nung itinuro ko nung nakaraan, nagkaroon po tayo ng tinatawag na Mother's Day tungkol sa kababaihan. Ibang-iba po siya doon sa tinatawag na centralized. Kasi po ako, nanggaling po ako bago po ako napunta ng Church of Christ, sabi ko nga po sa inyo, sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. At ang totoo, yung Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, centralized po yan at nagkaroon po ng function yan. Sabi ko nga po nung nakaraan, sa ibang Iglesia ng Diyos, meron hong mga pastora, may mga ministra, may mga babae. Pero yung original, yung lehitimo, na pinanggalingan talaga ng Iglesia ng Diyos, wala pong namamahala na babae. Bawal ang babae tumayo sa pulpito. So pag sinabi pong centralize, na ipagpapauna ko na, yung pamamahala po nanggagaling sa sentral, lahat po ng mga lokal, kung ano po yung dito'y umiiral, halimbawa po yung oras ng pagkakatipon, 7, uniformado po yun, buong Pilipinas. 7 po ang simula, hindi pwedeng may iba dyan. Halimbawa po sa amin, sa Iglesia ng Diyos, malalaman mo kung sino yung bisita. Kasi po ang doktrina sa amin, dapat po lahat ng member na nabautismuhan, ang kanilang damit pagsamba puti. So pag may naibang kulay doon, alam na alam mo, bisita yon. Bisita yan. Kasi nakaitim eh. Pero lahat ng miyembro, lahat po uniformado, nakaputi. At mapapansin nyo, maging sa doktrina, sa mga babae, bawal po magpagupit o magpaikli.
Sa iglesia ng Diyos yung lihitimo o yung pinanggalingan, yung suhay, wala kayong makikita doon babae na maikli buhok. Lahat po mabahahaba. Kasi doon sa 1 Corinthians 11, hindi di ba ang katalagahan na nagsasabi na kung ang babae may mahabang buhok ay kaluwalhatian niya. Pero ang problema, ito, mga kapatid, dapat maisip, gaano kahaba ang mahaba na? At gaano kaikli ang maikli na? Wala pong binigay na standard ang Bible. Ang mahaba pa hanggang talampakan. Hindi ba awkward naman yun? Naapakan mo na. Tsaka masyado kang magasto sa shampoo pag gano'n. Gaano kahaba ang mahaba na walang binigay na pamantayan ang Biblia? At gaano kaikli ang maikli na wala rin pong binigay? Kahit na mabasa nyo na buong Biblia, wala pong binanggit. Gaano kahaba ang mahaba at gaano kaikli ang maikli? At saka meron po yan, sabi nila, and every rules, there is consideration. Bakit po? May mga babae pong allergic na kapag humahaba yung buhok, ng buhok, nagkakaroon po ng tinatawag na rashes yung likod nila. Hindi ba dapat yun, i-considerate mo naman, magpapahaba siya, kung ang dami ng rashes niyan, hindi ka na ba makatao? Di ba? And every rules nga, sabi nila, in every rules, there is an exemption. Di ba? Kasi ang batas may puso rin naman. Di ba? Tinan mo nga, kahit nga po sa Senado di ba, yung issue ngayon, hot issue. Ibong Revilla kasi nagkaroon ng tahi yung paa niya. Dahil lang ba doon, kinakailangan mamatay na ako. Kaya bandang huli, pumayag din yung Senate na mag-online hearing na lang siya. Di ba? Ibig sabihin yung batas may puso din. In every rules, there is an exemption. So tuloy po, ano na po natin yung pag-aaral. So ang ibig sabihin po ng autonomy, mga kapatid, the quality or state of being self-governing. Ang ibig sabihin, ito po ay self-independent o nagsasariling pamahalaan. Halimbawa, eto na sa atin sa church. Ang pagsimula natin ng pagsamba, 9. Sa iba naman 10. Di pwede sabihin natin, uy, dapat 9 din kayo. Di ba? Ibig sabihin, pag nagsasarili kang pamamahala, hindi ka pwedeng mangialam sa lokal ng iba. Na Church of Christ din naman. O bakit kayo ganyan? Dapat parehas din namin. Dapat kayo high-tech din. Meron kayong Zoom. Meron din kayong physical. So hindi mo pwedeng yun. Kasi nga, local autonomy nga. O nasa autonomiya tayong uri ng pamamahala o paggogobyerno. Nakuha po ninyo, mga kapatid? So tingnan po natin. Sa unang talata po na aking ipaglilingkod, ito po yung mababasa natin sa Matthew chapter 28, verse 18. Ito lang po yung verse na pero pwede rin natin ituloy na lahat hanggang doon sa verse 20. Ito po yung nang ang Panginoon na-conquered na po niya yung kamatayan. Paano po niya na-conquered o nasakop yung kamatayan? Sapagkat after 3 days po na siya'y mamatay, matubos niya po yung kasalanan ng sangkatauhan. Kaya ko po nasabing na-conquered niya yung kamatayan. Siya po yung kauna-unahan na nagtagumpay sa kamatayan, na buhay na mag-uli. At hindi na po napagharian siya ng kamatayan. Once lang po yun. Kaya sabi ko, nasakop niya po yung kamatayan. Pagkatapos siya pong mamatay ng 3 araw, nabuhay siya na mag-uli, na yung kamatayan kailanman hindi na nakapaghari sa kanya. Kaya sabi po, ng inyong lingkod, nasakop niya po yung kamatayan. And after that, ibinigay na po sa kanya yung authority o yung pamamahala. Ito na po yun. 28:18 ng Matthew. At ang kausap niya po rito, huwag niyong kalilimutan, ang kausap niya yung 11 apostoles. Bakit po 11 na lang? Kasi po nagpakamatay po si Judas sa panahon na yan. Dead na po siya. Wala na po siya sa eksena. Kaya ang kausap niya po, 11 lang. At ang katunayan niyan, yung nasa verse 16. Then the 11 disciples went to Galilee. So ang kausap niya po diyan, 11 lang. No? Then Jesus came to them and said, all authority in heaven and on earth has been given to me. Lahat ng kapamahalaan sa langit at sa lupa na ibigay na sa akin. So dahil na ibigay na sa kanya, ano po yung sinabi niya sa 11 apostoles?
Therefore, go and make disciples of all nations. So pag sinabing all nation, mga kapatid, ano ibig sabihin yan? Universal, tama? Tama? Kaya kayo universal? Gawin yung alagad ang lahat ng mga bansa. So pag sinabing all nation, universal, tama? So ang binabanggit po dyan is universal church. Kasi darating po yung hinaharap, may mababautismuhan siya, iba't ibang tao na nanggaling sa iba't ibang lahi o sa iba't ibang bansa. So universal, tama ho ba? So kung meron pong local, meron pong universal church. At ang kagandahan nito, yung local at saka yung universal, isa lang po yung pinanggagalingan ng pamamahala. Ano po yung pamamahala? Pamamahala po na galing po sa ating Panginoong Jesucristo sapagkat sa Kanya po naibigay yung lahat ng authority from heaven and on earth. Tama ho ba? And then, yan po yung universal church, meron din naman pong local church. Yan po yung mababasa natin sa 1 Thessalonians chapter 2 verse 14. Ang sabi po dito, for you brothers and sisters become imitators of God's churches in Judea, which are in Christ Jesus. You suffered from your own people the same things those churches suffered from the Jews. Sabi po sa wikang Tagalog, sapagkat kayo mga kapatid ay nagsitulad sa mga iglesia ng Diyos na nasa Judea kay Kristo Jesus, sapagkat nagsipagbata naman kayo ng inyong sariling kababayan gaya naman nila sa mga Hudyo. So ito po yung local church autonomy. Ang totoo, ito po yung nagpasimula in 8:1 po ng Book of Acts. Kasi po nagpasimula ang pag-uusig sa iglesia nung si Apostol Pablo, ang pangalan ay Saulo pa. Yun yung kanilang tinuro niya. Ang una pong in-stone to death, si Stephen. Si Stephen po is one of the 7, isa po siya sa 7, na inihalal po ng iglesia noon para po mga siwa sa dulang. Sapagkat nung panahon na po yan, dumarami na po yung mga babaeng bao, napapabayaan na po ng mga apostoles yung pangangaral at naglilingkod na lang sa dulang. Yung pamamahagi ng pangangailangan po ng babaeng bao. Yung pagbibigay ng kanilang mga rasyon. So hindi na sila nakakapangaral, yun ngayong kabilin-bilin sa kanila ng Panginoon. Remember in Matthew 28:18 and 19, sabi niya, gawin yung alagad ang lahat ng mga bansa. Napabayaan nila yun. Dahil dumadami na yung bilang. Biruin nyo, from 3,000 souls na baptize, sumunod 5,000 souls. Ang dami na. Dahil doon, meron pang nabaptize na mga babaeng bao. So napapabayaan na nila yung pangangaral sa mabuting balita. So hindi na nakakapag-baptize. Hindi na dumadami. Kasi na-stock up sila doon sa gawain ng pamamahala. So naghalal sila ng 7 at isa nga po doon si Esteban sa kanilang na-appoint. At nung panahon naman na yan, si Esteban po yung tinuturo kanila ni kapatid na Nahum na one of defender doon sa church. At bago po siya na-stone to death, siya po yung nangaral ng napakagandang aral. No, dahil inspired po siya by the Holy Spirit. So ang gusto ko lang ipakita rito, meron pong local church autonomy na kung papaanong ito'y nagpasimula yung pag-uusig doon sa iglesia sa Judea, sa Jerusalem sa chapter 8, na una yung kamatayan ni Esteban. Dahil inuusig sila ng alat. Akala naman ng kalaban dahil nangalat, nagtagumpay sila. Yung pangangalat nila, lalo po silang naging mabunga. Bakit po? Sa lugar na kanilang pinupuntahan, nangangaral sila. Huwag niyong kalilimutan, ang sabi, ang pananampalataya daw niya nanggagaling saan? Sa pakikinig, 10:17 ng Romans. Nangaral sila. Lahat ng napangaralan nila, nagkaroon ng faith. Bakit po? Yung faith, nagsisimula sa pakikinig. Nakinig sila. So nagkaroon ng baptize na naman. So every places na napupunta sila dahil inuusig sila, nangangaral sila. So sa pangangaral nila, nagkakaroon ng bunga. May nagkakaroon ng faith sa pakikinig. So in the end, nagde-decide to be baptized. So sa bawat lugar na napupuntahan nila, dumadami yung lokal. Tama.
So dumadami po yung tinatawag na mga believers. So hindi po sila nagtagumpay dahil inuusig nila. So pag-uusig nila, nangangalat, lalong dumadami. Akala nila na-stop na nila, napigilan na natin yung church. Bakit? Inuusig natin, nangangalat sila. So habang nangangalat, dumadami pala. Nakita niyo po? So meron pong mga local churches na kung saan, sabi nga po, nagsitulad kayo. Saan po sila nagsitulad? Kasi kung paano sila inuusig ng kababayan nilang Hudyo, the same din sila inuusig din. Bakit? The same po yung kanilang paniniwala at the same po yung kanilang pamumuhay at the same din po yung kanilang tinuturo sapagkat lahat galing po doon sa ulo. Galing po doon sa pinanggalingan ng lahat ng authority ang ating Panginoon. Di ba? Sabi ng Panginoon sa kanyang 11 apostol, na ituro ninyo sa kanila. Huwag niyong kalilimutan yun. Ano ituturo? Na kanilang ganapin ang lahat ng sa inyo'y itinuro. No? Tuloy po natin ang pag-aaral. So ang ibig sabihin po ng church autonomy ay pagsasariling pamamahala. No? Ito po yung disenyo. Hindi po centralized na yung mga babae dito sa lokal ng Pasay, mahaba yung buhok. Dapat doon, mahaba din ang buhok. Di ba? Yung mga babae dito, dapat ganito, may hinhin yung damit. Uri ng damit, dapat doon din. So hindi po tayo uniformado, no? O pare-pareho. So meron pong tinatawag po siya pag sa sariling independenteng pamamahala o uri ng gobyerno, no? At ang implikasyon nito, mga kapatid, makikita po natin doon po sa susunod na passage na babasahin ko. In Colossians chapter 1 verse 18. Tingnan po natin yan. Colossians 1:18. And he is the head of the body. Sino yung tinutukoy na he? And he is the head of the body. Ang tinutukoy pong he, yung nandun po sa verse 15. Ano po yung nasa verse 15? The Son is the image of the invisible God. So sino po yung head? The Son. Sino po yung Son? Si Jesus Christ. Siya po yung binabanggit sa 3:16 ng John. For God so loved the world that He, yung God, ibinigay yung kanyang only begotten Son. So iba yung nagbigay po yung Ama. At ang ibinigay po yung anak. Tama ho ba? At ito po yung binabanggit dito sa 1 verse 18 ng Colossians. And He is the head of the body. Ang body po, yun po yung church. Yun po yung iglesia. So ang implikasyon po, mga kapatid, parang ito po yung ilustrasyon. Ito po yung aking katawan. Nakikita po ninyo. Ang pinaka-head po niyan, nakikita po ninyo. So, yun yung pinaka-simpleng ilustrasyon. Parang ganito po yan. Ang katawan, yan po yung church o yung iglesia. Yung mga kalipunan ng mga mananampalataya. Yun po yung kanilang tinuro ni kapatid na Nahum. Gaya po ng mga batong buhay anya na bumubuo ng isang gusali. So, ang bawat isa po sa atin, no, imagine niyo po, para po tayong mga bricks. Yung bawat bricks, sa isang lokal, yan po yung bumubuo ng templong buhay. Yung po yung katawan. Pero yung ulo, yan po ang ating Panginoong Jesucristo. Nakuha niya po. So, ganoon po yung simpleng ilustrasyon. And He is the head of the body, the church. He is the beginning and the firstborn from among the dead. Yun po yung kaninang binanggit ko, yung unang passage na binasa natin. 28:18, after He conquered death, nung kanya pong mapagtagumpayan ng kamatayan. Bakit? Siya lang po yung namatay at muling nabuhay at hindi na po pinagtagumpayan ng kamatayan. Sa Biblia po, marami pong binuhay ang Panginoon. Halimbawa po, yung anak po ng kapitan, pero namatay din uli yun. Ibig sabihin, napagtagumpayan sila ng kamatayan. Pero si Jesucristo kakaiba.
Siya po yung nabuhay na maguli pero hindi na po pinagtagumpayan ng kamatayan. Hindi na po namatay magpakailanman. Yun yung gusto kong makita. Kaya dito sinabi, He is the beginning and the firstborn from among the dead, so that in everything He might have a supremacy. Nakita niyo po yung word na ginamit, supremacy. Pag sinabi pong lokal na pamamahala, ang nakapangyayari po ditong pamamahala, hindi po pamamahala ng tao. Pamamahala po ng ulo, sa makatwid bagay pamamahala ng ating Panginoong Hesukristo. Yung kanyang pamamahala, yung kanyang otoridad, siya po yung nakapangyayari. No, halimbawa po, parang ganito, isa po sa pamamahala, turo, nasabi po kasi ng ating Panginoon 28:18, na ituro ninyo sa kanila in verse 19, na kanilang ganapin. No? Halimbawa po, yung ginaganap natin tuwing unang araw ng Sanlinggo, yung breaking of the bread. Yung ginagamit natin, kung ano yung sinabi doon sa itinuro ng Panginoon. Tinapay na walang lebadura, walang pampaalsa. Tinapay. Pag sinabi pong tinapay, made of harina. Tama ho ba? Sa iba po kasi, ang ginagawa nila, ostya. Ang layo po ng ingredients ng ostya. Yung sa iba naman, skyflakes. Ang layo din po ng ingredients ng skyflakes. Nakuha niyo po? So hindi po tayo humihiwalay sa kung ano yung sinabi nung ibinili na gawin. No? Tinapay na walang lebadura. Hindi tayo lumalayo dun. Tapos, bunga ng ubas. Sa iba ang ginagamit, eto nakakalungkot. Meron pa akong napuntahan, ang ginamit, sesto, yung grape flavor. So ang sinabi, bunga ng ubas, ibig sabihin, ubas talaga. Kami nga ang ginagawa namin sa bahay, bibili kami ng ubas. Tapos sa Shopee, bumili kami ng squeezer. Yung pag nilagay mo rin, pag in-squeeze mo, talagang katas talaga. Bibili kami ng ubas, uhugasan namin yung ubas, tapos kakatasin namin yung doon sa juicer. So lumayo ka o hindi? Hindi ka lumayo kung ano yung utos. Yung iba, nagugulat ako. Parang ano to iba to sesto to Meron pa sa iba yung juice, yung grape juice. Tapos lalagyan lang nila ng tubig, yun na yun. So parang ang layo. So ibig sabihin, kung ano yung sinabi ng ulo, buong atas ng ubas, bunga ng ubas, huwag kang lalayo doon. Kung ano yung utos, parang ang layo mo na eh. Grape juice, bibili ka ng Di ba parang powder yun, tapos lalagyan mo ng tubig, parang ang layo na, di ba? Kasi parang nagiging artificial na. Tama? Nakuha niyo po yung gusto kong sabihin. Parang nalalayo ka na. Parang hindi yan yung utos Tama? Parang nawawala ka na doon sa original na sinabi ng ulo. No? Nakuha po ninyo yung... Kasi ang sabi, and He is the head of the church, the body, the church. Sino po yung He? Yung Son. So kung ano yung sinabi ng Son, huwag ka dapat lalayo doon. Tama? Hindi ka dapat lumayo doon. Yung iba po, ang lalayo na. Nakikita niyo po, yung iba naman, ang ginawa nila, iba pa yung ano ko talaga na grabe. Parang ano siya para siyang pandesal. Meron pa ako one time na, ibig sabihin meron siyang konti nung ginagano ko, ini-squeeze ko, ibig sabihin nawawala lumiliit. So nagkaroon din siya ng konting pampaalsa. Kasi ang tinapay na walang libadura, kahit na anong gawin mong piga, hindi mo mapapalit yan dahil wala nang libadura Ibig sabihin, walang pampaalsa. Nakuha niyo po? Minsan parang, ang layo. Di ba? So, ibig sabihin, yung disenyo ng otonomiya ng pamamahala po na nanggaling sa ulo, dapat hindi ho may iba. Yung pa rin. Sinabi niya ganito, dapat ganito pa rin yun. Pag sinabing, tinapay na walang libadura, tinapay talaga na walang libadura, hindi ba naguguluhan ako May ostya pa Yung bilog-bilog na gano'n, yun, di ba galing naman tayo lahat sa Katoliko. Yung pag dinikit mo sa dila mo, pusang nalulusaw.
So hindi tinapay na walang libadura yun kasi yung tunay na tinapay na walang libadura mga kapatid, pag dumikit sa dila nyo, hindi yung malulusaw hanggat hindi nyo pong inunguya, hanggat hindi nyo ginangata. Tama? Ang layo eh. Ang layo talaga sa tunay. Eto pa, no? Yung ikalawang bahagi, yung disenyo po regarding po sa local autonomy. Ang nakadisenyo po, meron pong bawat lokal na otonomiya o lokal na pamamahala sa iba't ibang lugar, meron pong nangyayaring minsang interaction. Kailan po nangyayari yan? Example po, ito pong nandoon po sa Acts 11. Acts 11 po. Simula ako po doon sa verse 28 patuloy. At nagtindig ang isa sa kanila na nagngangalang Agabo. Isa po siyang propeta. At ipinaalam sa pamamagitan ng Espiritu na magkakagutom, pamin, na malaki sa buong sanglibutan na nangyari ng mga araw ni Claudio. No? Nangyari po ito, tunay na naganap. At ang mga alagad, ayon sa kanyang kaya, ng bawat isa ay nangagpas siyang magpadala ng saklolo sa mga kapatid na nananahan sa Hudiya. Nagkaroon po ng pamin o taggutom. No? At siya nga nilang ginawa na ipinadala nila sa mga matanda sa pamamagitan ng kamay ni Bernabe at ni Saulo. So ang kumukuha po ng mga tulong dahil nagkaroon po ng pamin, si Bernabe at si Saulo. Na yung pamin na yun nangyari po sa lokal po na Hudiya o sa Jerusalem nagpasimula. No? Nagkakaroon po ng interaction ang bawat bagamat meron po tayong tinatawag na individual na lokal na otonomiya o nagsasariling pamamahala. Pag nangyayari po yung tinatawag na isa pong dilubyo, halimbawa po yung taggutom ng panahon noon na nangyari po sa lokal po ng Hudiya sa Jerusalem. Nagpapadala po ang bawat iba't ibang mga lokal ng tulong. Halimbawa po, itong nangyari pong tagtuyot. Di ba isa po yung church natin sa nagpadala po sa ibang lokal din naman na nasalanta ng tagtuyot. Halimbawa po yung sa lokal po nila Brother Boy, hindi pangalang lugar na yun. O Marinduque, nagpadala po tayo ng tulong dahil may namatay po yung kanilang mga alagang mga kalabaw, yung sakahan dahil tagtuyot, hindi na mapakinabangan dahil wala namang pong tinatawag na anong tawag din yung patubig. Irrigation dahil sa sobrang panahon na talagang yung tubig, yung source of water, napakalimitado. Hindi kagaya ngayon, nagpaulan. Pagdaming tubig yun, o sige. Di ba? So ibig sabihin, nagkakaroon po ng tinatawag na interaction. Bagamat tayo, may kani-kanya tinatawag na nagsasariling pamamahala. Pero dahil napil mo yung needs ng lokal na nasalanta, nagkakaroon po ng interaction ako magpapadala. Ang katunayan niyan, ito po. Di ba ang inatasan na lang manguwa ng koleksyon si Bernabe at si Saulo, si Pablo po yun. So ito po, sabi po ni Pablo, in Romans 15:25 patuloy, ang sabi niya po rito, ngunit ngayon, sinasabi ko, ako'y pasa sa Jerusalem. Sabi ni Pablo. Bakit po siya papasa sa Jerusalem? Upang mamahagi sa mga banal. Kasi pamin nga po eh. Kaya po si Paul nagpupunta ng iba't ibang lokal. Thessalonia, Macedonia, Corinto. Kasi po, nung panahon na yan, may pamin, may taggutom. At siya po yung binibigyan, sila yung authorized na kumuha ng mga tulong sa iba't ibang lokal na nag-pledge dahil meron nga pong tagutom. So eto na po, pasa sa Jerusalem siya upang mamahagi sa mga banal. Sapagkat minagaling ng Macedonia at ng Akaya na gumawa ng isang ambagan laan sa dukha sa mga banal na nasa Jerusalem. Pansinin mo, ilang lokal na po yan? Lokal ng Akaya, lokal ng Macedonia. So anong ibig sabihin? Nagkaroon po silang tinatawag na interaction. Bakit po? Meron po kasing pangangailangan na kailangan tugunan nung panahon na yon. Ano po yung pangangailangan kailangan tugunan? Meron pong taggutom na nangyari po
sa lokal po ng Jerusalem, ng church na nandoon, na kailangan pong tugunan. Kaya po yung iglesia ng Akaya, ng Macedonia. At ang sabi niya sa verse 27, oo, ito'y kalugod-lugod sa kanila, na sila'y may utang na loob sa kanila sapagkat kung ang mga hintil ay naging mga kabahagi sa mga bagay na ayon sa Espiritu, ay nararapat naman nilang paglingkuran ang mga yaon ng mga bagay na ayon sa laban. Diba? Nakabahagi sila ng mga bagay na ayon sa Espiritu eh. Bakit po? Ang una po kasi talagang nakatanggap ng mga spiritual na gifts ay yung mga iglesia na nandoon po sa Jerusalem. Kasi yung pangako po ng ano, powering of the Holy Spirit sa Acts chapter 2, di ba naganap sa po? Sa mga iglesia, puro-puro po muna mga Hudyo. Kasi yung first convert po na Gentiles sa chapter 10 pa po ng Book of Acts, sino po yun? Si Cornelius. Tama po ba? Kung ano yung tinanggap ng mga Hudyo na powering of the Holy Spirit, na-receive din po ng mga Gentiles sa unang-una si Cornelius. Kaya sabi nila, kung nakinabang tayo ng mga spiritual na bagay, di dapat din naman paglingkuran natin sila sa mga bagay na ayon sa laman. Ibig sabihin, blessed kami in flesh. Meron kami ng mga bagay na wala kayo. So ibibigay namin yung bagay na meron kami, na blessed kami financially, para tumulong sa inyo sa pangangailangan nyo, na kayo nasa panahon naman ng taggutom. So nakikita nyo po, minsan, no, nagkakaroon po, bagamat tayo'y nasa isang pagsasariling pamamahala, pag dumarating po yung mga ganito, na mayroon pong kailangan tugunan na problema, nagkakaroon po ng intersection o interaction. Sorry po. Interaction ang bawat lokal, bagamat meron po siyang tinatawag na local autonomy o pagsasariling pamamahala. Dahil may pangangailangan na dapat tugunan eh. Sige, tutulong ako. Hindi lang po isang church. Ito nga po dito sa halimbawa, Macedonia, Akaya. Meron pa akong taga-Corinto, taga-Thessalonia na nagpapadala ng tulong. At madalas na nakita na po niya, minsan nga po kahit po sa mga seminar, di ba pag meron tayong bisita, sila Brother Randy Hilburns, sila Brother Scott Young, minsan nga, may pupuntan lokal ng Marinduque, may pupuntan ng lokal ng Rizal, tapos makikipag-seminar, nagkakaroon ng interaction na pagsasama-sama, no? Sa ganong mga sitwasyon o kalalagayan. How much more dito sa kalagayang ito na mayroong famine o tagutom. So makikita nyo po yan. Kaya napakahalaga po na bagamat, no, sabi ko nga po sa inyo, bagamat meron pong pamamahalang ang disenyo kagaya ng sa atin ay otonomiya. Pero pag dumarating po yung tinatawag na panahon ng sakuna at pangangailangan, nagkakaroon po ng interaction dahil po merong kailangang tugunan. At ang isa pa, bagamat yung tinatawag na ating uri ng pamamahala ay otonomiya, ang isang palatandaang napakaganda na makikita natin dito, ang nasusunod pa rin yung ulo, ang Panginoong Hesukristo. Kung ano yung talagang dapat na itinuturo niya, kasi sa amin po sa pinanggalingan ko, sa Iglesia ng Diyos, ang turo, si Kristo, siya rin yung Ama. Which is napaka-imposible. Kasi po sa Biblia pa lang, yung 3:16 pa lang ng heart and center passage po ng Bible, for God so loved the world that He, yung God, gave His only begotten Son. Iba po yung ibinigay, yung anak, at iba po yung ama na nagbigay. So dito pa lang meron pong pagkakaiba na eh. Iba yung ama sa anak. Which is sa amin naman, ginawang iba. Yung ama, yun na rin yung anak. Kasi dahil doon sa passage na John 10:30, for I and my Father are one. Hindi naman ibig sabihin na isa sila, na yung ama, yung anak, yun na rin yun. Hindi yun ang sinasabi ng passage eh. Kasi pag tinignan mo yung buong konteksto, iba ang tinutukoy doon sa gawaing pagliligtas. Iisa sila. Yun yung dapat makita doon.
At ganun din naman, hindi uniformado. Ibang-iba talaga sa ano. Halimbawa kasi po, kung nagkamali ka sa aral, ikaw lang yung mali. Hindi ang kabuuan kasi lokal eh. Kung nagkamali ka sa disiplina, ikaw lang yung mali. Hindi yung kabuuan. Diba? Kaya nga po, meron din pong church discipline. At yan yung yung tatalakayin ko po sa susunod na paksa. At yan ang kaibahan natin sa centralized. Hindi po tayo katulad nila na uniformado lahat. Dapat puro tayo dapat nakaputi. Dapat walang babaeng maikli ang buhok sa atin. Dapat puro mahaba. Hindi ko ganun. Yun ang kagandahan ng pamamahala o uri ng pamamahala sa iglesia. Otonomiya. Nagsasaril. Pero, hindi nangangahulog ang otonomiya, ang sinusunod, kaisipang pantao. Kung hindi, kung ano po yung ulo. Kung ano yung gusto ng ulo. Sabi niya, ituro ninyo sa kanila. Sabi niya sa kanya 11 apostoles, ang lahat ng mga kautusan. At narito ako'y sumasa inyo hanggang sa katapusan ng sanlibutan. So, ibig sabihin kung ano yung tinuro niya sa kanyang mga apostoles, yun din yung mapapakinggan natin sa mga apostoles at sa mga pinagsalinan. Sabi nga ng kapatid na naon, totoo yun. Yung tao nauubos, yung henerasyon nawawala, pero yung salin po ng mga katuruan at kautusan na nasa Biblia, yung po yung nagpapatuloy yung magpahanggang ngayon na hindi po nawawala. Kaya dapat hindi po tayo lilihis sa kung ano yung sinabi at itinuro ng ulo na wala pong iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Hindi tayo pwedeng lumagpas dun eh. At hindi rin po pwedeng sumobra. Eksakto lang po. Mga kapatid po, isang magandang umaga po sa ating maraming salamat. Ito na ako data. May ground doon, ang lakas.